Yung experience ko dito sa Dior Sauvage, ano eh. So ito yung mga sasabihin ko sa inyo ngayon, ito yung reality, no? So labas to ng Froghead World. Ito yung totoong nararanasan ko sa totoong buhay, no? What's up guys? So maulang umaga sa inyong lahat, no? Pasensya na kung hindi ako nakapaglabas ng mga video, reviews, or mga vlog nitong mga nagdaang araw, no? Medyo busy lang talaga ako tuwing month end eh. So marami kaming trabaho, no? So yan, kape muna tayo, no? So perfume review naman yung gagawin natin ngayon, no? So excited ako dito kasi isa to sa mga paborito kong pabango, no? So pag-usapan natin yung Dior Sauvage EDT, no? So kung makikita nyo sa title, no, amoy BGC. So bakit nga ba ang dami nagsasabi or ang dami nyo nakikita sa comment na may nagsasabing amoy BGC daw tong Dior Sauvage, no? So before kasi no, nakapagtrabaho din ako sa BGC. Feeling ko almost a year. So pang night shift ako, no? Syempre from Laguna ako and first time ko rin nakarating doon nung una akong nag-training doon sa BGC, no? So ito no, napansin ko sa BGC, tuwing umaga hindi ganun kalakas yung aura eh. Tapos tuwing gabi, andun, para sa akin mas gumaganda yung BGC tuwing gabi. Ito alam ko rin sa mga nagtatrabaho sa BGC o mga nakatira dyan sa BGC, no? Alam nyo yung kapag tumapat yung sahod ng Friday, tas gabi, parang parang nagtatransform yung BGC eh. Biglang dadami yung tao, daming party-party, inuman, andyan yung mga club, kung mapapansin mo dyan sa may mga labas ng club, hanay-hanay yung mga sports car eh, di ba? So tuwing nagla-lunch kami, no, siyempre, gabi yun, siguro lunch namin, parang 12 AM ata, parang 12 AM yung lunch namin nun eh. So lalabas kami ng company, makikita namin talaga ang daming nagiinuman, ang daming party-party. So minsan napapadaan kami sa mga club. Pag dumadaan kami doon minsan, no, naamoy ko yung mga foreigner at saka yung mga nepo babies na talagang yayamanin na lalaki, no. So dalawang pabango lang yung palagi kong naamoy sa kanila, no. Unang-una diyan yung Versace Eros, tapos pangalawa, eto, Dior Sauvage. Tatlong pabango lang yung yung madalas kong naamoy sa BGC eh. Unang-una yung Versace Eros, pangalawa Dior Sauvage. Tapos pangatlo yung Santal 33. Ewan ko, parang sumpa na rin, 'di ba? Alam niyo sa mga powder room sa mga CR, lagi kang may maamoy na Santal 33, may nag-spray eh, no? Ewan ko kung ako lang ba nakaka-experience sa BGC. So drop nyo rin sa comment section no, kung same tayo ng experience. Laging may amoy Santal 33 no, kahit dun sa may CR ng company. Lakas mag-project eh. So naniniwala ako doon no, na amoy BGC talaga tong Dior Sauvage, no? Bukod din sa amoy niya kasi. So ano nga bang scent nitong Dior Sauvage, no? So mag-spray muna tayo. So do sa mga di pa familiar, no, ano nga bang scent nitong Dior Sauvage EDT, no? So ganito na lang na para mas madali nyo siyang maintindihan. Pagsamahin nyo yung Dalandan, Rexona Sport Deo Lotion, yung nasa pack. Tapos samahan mo ng clear shampoo. Parang ganun yung vibe. Ganun yung scent niya. Pag samasamahin mo yun. So, meron mga nagsasabi na common na tong Dior Sauvage, no? So, para sa akin, hindi siya ganun ka-common eh. Lalo sa mga ibang lugar, no? Kasi minsan, syempre, magkano din tong Dior Sauvage eh. Sinong gagastos ng ganun kamahal na pabango, no? Siguro sa isang buwan, may maamoy ako 2 na naka-Dior Sauvage, no? Along the way sa biyahe ko papunta dun sa work ko, no? Pero nung nagtatrabaho ako sa BGC, dun talaga malakas ang Dior Sauvage dun eh. Kung lalaki ka, no, tapos hindi ka ganun ka hilig sa pabango o first time mong i-explore yung luxury perfumes, no, malaki yung chance na isa to sa mga pinakamagugustuhan mo, no. Kasi kung gusto mo nung pabango na merong sipa tsaka may aura, eto yon, Dior Sauvage. Meron kasing mga pabango na masyadong plain. Example dyan na, ito para sa akin lang to, opinion ko lang to yung Versace for Homme. Kung mapapansin nyo yun, no, parang masyadong plain yung amoy niya. Wala siyang nakukulangan ako sa sipa eh, nakukulangan ako sa angas. Another example yung Lacoste Blanc EDT. Mabango siya, pero masyadong plain, masyadong amoy mabait na lalaki, no? Amoy malinis. Pero kung gusto mo nung parang may angas, tapos attention grabbing, tapos nananapak, talagang alam mo yun, parang mapapansin ka talaga. Isa to doon, no? Lalo kung lalaki ka tapos first time mong maamoy yung ganitong DNA, no? Panigurado baka maging signature scent mo to, no? Lalo kung isa kang active
na lalaki, no? Hindi yung nonchalant na lalaki. Ganun yung vibe nito eh. Amoy sporty to eh. Sporty active yung amoy nito eh. So, tong Dior Sauvage top 3 to sa most complimented perfume ko, no? Every time na lalabas ako, i-spray ko to, palagi ako nako-compliment ng mama ko. Ganun ka tindi yung compliment na ito, no? Sobrang lakas. Ano kasi to eh, amoy gwapong lalaki na may ano eh. So, alam nyo na yun, no? Ganun yung amoy nito. Ito pansin ko dito, no? Malakas to sa compliment dun sa mga hindi fraged or dun sa mga hindi ganun kahilig sa mga pabango, no? May bisita kami dito eh, so, nagpa-snip session ako, no? Nagustuhan niya tong pabangong Dior Sauvage. Ang bango daw nito. So, tumatak to sa isip niya na ang bango daw talaga nito. So, lalaki siya, no? Parang age, mga nasa 35 years old na, no? So, ano nga ba yung batch na maganda sa Dior Sauvage, no? So, ang dami ko nababasa na parang humina na daw yung Dior Sauvage, no? So, sad to say, oo. Reformulated na siya, no? Lalo yung mga batch 2022 pataas, no? Ang magandang batch na kukunin nyo, yung mga batch 2021 and below, yung walang nakalagay na W1S 2UE UK. So, meron na akong vlog dyan, no, sa may FB page ko, tingnan nyo na lang. Yan yung comparison nilang dalawa. So, kung wala na talaga kayong makita, dumiretso na kayo ng EDP. So, ito rin, no, madalas ko nakikita sa comment section sa Prague community, no. Amoy bad boy daw tong Dior Sauvage, no? Amoy babaero daw. So, yung merong ibang nagsasabi na wag ka na bumili nan kasi kaamoy daw ng ex mo, no? Amoy red flag daw. Eto guys, sasabihin ko sa inyo yung totoo. Ito yung reality na kailangan yung ma-realize o malaman, no? Maraming mga babae ang may gusto sa bad boy or red flag. Hindi ko alam kung bakit. Na-experience ko na rin yan eh. So, kung parang masyado kang mabait, masyado kang gentlemanly, masyado kang ang finesse mo masyado, no? Parang minsan boring na eh. May mga ganong babae na ayaw nila nung boring na lalaki. Gusto nila nung may thrill. Na-experience ko to dati eh. Pinagpalit ako sa ano eh. Sa gusto niyang lalaki na may thrill, no? Ayaw niya nung mabait masyado, no? So ito hindi ko naman nila lahat, no, pero marami talaga ring mga babae na gusto nila nung medyo bad boy, gusto nila nung parang medyo aalipustahin sila. De joke lang, gusto nila nung medyo maangas ka. Ayaw nila nung parang boring. So ito yung gamitin mong pabango. Ito yon. Ito yung personality na yun kung gusto mo nung ganun. Pero kung masyado kang mabait, masyado kang tahimik, pulido yung mga galaw mo, no, wala ka ng flaws, nagiging ano na siya eh. Not in character na kumbaga. Kumbaga, medyo boring na siya. Ito based in my true to life experience tong sinasabi ko sa inyo. So, huwag kayong maging boring. Magganito kayo, mag Dior Sauvage kayo. Huwag kayong maging masyadong plain. Maraming mga babae na ayaw ng ganun eh. Naboboringan sa ganun. Pero depende yan sa klase ng babae syempre. Ayaw nila nung sobrang bait masyado. Gusto nila kahit papano medyo may konting naughty side ka. So, ito yun, no, Dior Sauvage. Pwede mong, may ganung vibe tong Dior Sauvage eh. Hindi siya kagaya nung Lacoste Blanc or kaya Bulgari Porom Extreme na talagang pag yun yung scent parang hindi mo parang sobrang bait masyado eh na lalaki eh, no? Sobrang gentlemanly, sobrang perfect. Grabe na yung Dior Sauvage ngayon, parang last year yata or last year parang nasa 6.5k lang yung presyo nito eh sa gray market, no? Yung EDT version nito na 100 ml. Ngayon parang ano na eh, nasa 7,900 na, no? 8,500 sa Shopee. Less na yung 1K voucher dun ah. So, gano'n nakataas yung presyo ng Dior Sauvage, no? Hindi rin natin masisisi kasi tumataas din yung demand eh. Madami talagang may gusto nitong Dior Sauvage. So, ilan nga bang ratings nito sa akin, no? Para sa akin, yung mga batch 2021 and below, yung walang W1S 2UE UK, para sa akin, 10 out of 10. Pero yung mga Dior Sauvage na batch 2022 pataas, yung reformulated na, 8.5 out of 10. Iba talaga yung performance ng mga batch 2021 and below. Talagang ito yung Bargas na version ng Dior Sauvage. Yung batch 2022 pataas, ano na eh, medyo nagiging gentlemanly na eh, medyo soft na. Ito talaga Bargas eh. Mas gusto ko yung ganito. So ito, almost 3 years na akong nangongolekta ng pabango at nag-aaral sa pabango. In my true to life experience, isa pa lang, yun na encounter ko na may ayaw nitong Dior Sauvage. So, babae siya, no? So, yung comment niya dito is matapang daw. Ang lakas daw masyado. Hindi rin naman natin masisisi na meron talaga mga tao na sensitive sila sa ano eh, malalakas na pabango. Kaya huwag kayo matakot na bumili nitong Dior Sauvage, no? Lalo kung gusto nyo naman yung amoy.
So, wag kayong magpapadala sa mga review ng iba na common na to, amoy X daw ng iba. Sundin nyo yung ilong nyo. Kung mabango to para sa inyo, bilhin nyo. I-disregard nyo na yung ibang comment ng ibang tao, no? Ang mahalaga dito, kung ano yung gusto nyo. Tsaka kahit tanungin nyo yung mga Sobudge user dyan, tanungin nyo yung experience nila nito sa mga non-fragged. Promise, siguro same din ang sa akin, no? Na malakas sa compliment, ganan, etc. etc. no? So, yun lang. Peace out.